Sa buong kasaysayan ay ilang beses nang may naiulat na ganitong ulan talaga ng dugo. ang Hello YouTube, Romel Reaction. Welcome to my channel at may panibago tayong i-react ngayon na video mga idol. Ito po ay isang umulan daw ng dugo sa India. Galing po ito sa YouTube channel ni Kuya Juan or I1 TV. Ayan, subscribe niyo sa idol. At syempre kung bago yan mga idol, i-subscribe nyo rin ang ating YouTube channel at palike na rin ang ating video at pwede rin kayo mag-comment dyan. At i-play na natin to bago pa i-play ng iba. Let's play. Mula sa pagpula ng kalangitan at pag-ulan ng dugo hanggang sa kakaibang pangyayari sa ilalim ng karagatan na parang ipo-ipo. Narito at panoorin natin ang mga hindi pangkaraniwang fenomena sa mundo na maaaring magdulot sa iyo ng takot at Pero siya ay natural lang kasi gawa to ng kalikasan yan. Mangha. Lahat ng yan, dito lang pero sa ito, I1 TV. Totoo ito. I1 TV. Everyone's channel. Number 9, Blood Rain. Okay. Noong July 15, 1957, habang abala ang mga tao sa estado ng Kerala, India, ay bigla na lamang tumigil ang kanilang mundo nang magsimulang pumula ang langit at bumagsak ang tila mga patak ng dugo na mula sa kalangitan. Biglang nagtakbuhan at nagsigawan ang mga tao at ang mga kaganapan ay tila kinuha mula sa isang horror movie. Pero ang mga ito... Okay, kasi yung mga ganito mga idol, sa ano na natin makikita sa pelikulang horror. Yan. Ay totoong nangyari. Sa buong kasaysayan ay ilang beses nang may naiulat na ganitong pangyari. Ang pag-ulan ng pulang likido na tinatawag na blood rain. Hindi man ito tunay na dugo, pero ang pag-ulan ng pulang likido... Kasi hindi naman yan tunay talaga na dugo. Kasi ang dugo talaga mga idol ay malapot yun. Kung umulan man ng dugo, edi sana, diwan, dugo ay tutuyo, edi sana. At saka malansa pati yun. Ay siguradong magbibigay ito sa iyo ng takot at pangamba. Maraming teorya ang isinaalang-alang ng mga siyentipiko sa likod ng fenomena na ito, kabilang na ang dust dispersal, kung saan ang kulay brown na alikabok at buhangin na mula sa Sahara Desert ay dinadala ng bagyo at humahalos sa patak ng ulan na siyang nagbibigay rito ng mapulang kulay. Kabilang din... doon pala nang galing ang mga ingredients ng ulan kung ba't pumula ito o di kaya dito din sa tinatawag sa bulkan nga, sa volcano. Sa teorya ay ang acidic material na mula sa pagsabog ng bulkan at mga extraterrestrial microorganism. Nariyan din ang lichen hypothesis, kung saan ang isang species ng lichen na tinatawag na Trentepolia annulata. Nakakita na rin ako ng ganito sa mga patay na puno minsan. Nakakita na ako ito sa bundok. Pwede rin pala nandito galing kung ba't pumula yung ulan, parang dugo. Ay sumasama sa hangin at humahalos sa patak ng ulan na nagbibigay rito ng reddish-brown na kulay. Ang pag-ulan ng pulang likido o blood rain ay huling naranasan sa India noong 2001. Sa India. Number 8, Candle Eyes. Narito naman ang tinatawag na Candle Eyes. Isang fenomena na nangyayari kapag ang mga yelo ay nagsisimula ng matunaw at mabulok, kaya tinatawag din itong rotten eyes. Ang yelo... Ang ganda nito mga idol, tapos dito ka magtagay, ay swabe, may pang teaser na kayo kasi parang tube eye siya. Pero ewan ko lang din kung pwede ba itong inumin o ilagay sa tubig para lumamig. Ay bumubuo ng mga mahabang struktura na parang kandila. Ang candle eyes ay marupok at madaling mabasag. At dahil dito ay madalas itong paglaruan ng mga nakakakita nito. Ano yun? Ay pucha. Akala ko mga idol, ano na yung lumutang doon sa yelo. Yung pala kamay pala yun. Gulat ako doon. Ang candle eyes ay kadalasang nabubuo sa ibabaw ng tubig tulad ng mga lawa at dagat. Number 7, Undulatus asperatus. Sa unang tingin ay siguradong magbibigay sa iyo ng Kung totoo man itong mga idol, itong video na ito na pinakita dito sa video ni I1 TV, kung titignan natin mga idol, yung ulap, yung kalangitan, ay siya, parang nag-aalon-alon. Diba? Takot kung ganitong tanawin ang makikita mo sa kalangitan.
Ang asperitas o kilala sa tawag na undulatus asperatus ay isang cloud Asperatus. formation. Ang terminong undulatus asperatus ay salitang Latin na ang ibig sabihin ay agitated waves. Nabubuo ang mga Okay. ulap na ito kapag may turbulence sa kalangitan na lumilikha ng mga pattern Grabe. na parang mga alon. Nakakamangha talaga mga idol ang gawa ng kalikasan. Kaya ang gawa ng kalikasan, ang gawa ng Diyos ay hindi natin lapastanganin o abusuhin kasi yan ang yaman. Ang naturang ulap Yaman! ay inumungkahi bilang isang uri ng ulap noong 2009 ni Gavin Pretor-Pini ng Cloud Appreciation Society. Okay? Number 6, Icy Finger of Death. Ay, oo nga, para siyang stalactite, stalagmite ba yun? Sa taas. Yung yellow na sa sobrang kapal. Ibig pala sabihin, yung dagat pala, kung talagang lamig na sa ilang years, kaya palang pa-frozen ito. Tila isang namumuong ipo-ipo naman ang tinatawag na Icy Oh, Finger of Death. Ang fenomena na ito ay nagaganap sa ilalim ng karagatan kung saan ang tinatawag na brinnicle o ice stalactite ay Stalactite unti-unting bumababa sa sahig ng karagatan. Natuklasan sa isang pag-aaral na kapag ang yelo sa dagat sa mga rehiyon ng Arctic at Antarctic ay nag-freeze, ang asin at iba pang mga ayon na karaniwang matatagpuan Grabe, sa tubig dagat ay naiiwan. Ang brine na purong tubig alat ay nagtitipon-tipon at nangangailangan ng mas mababang temperatura. Tinawag itong Icy Finger of Death dahil ang lahat ng madaanan Nagyayelo nito pati. ay nagyayelo kabilang ang mga Si urchin, starfish. Pero wala. Dun sa video, kung tunay may na video, walang isda dun. sea urchin at starfish. Siguro kung may isda din dun na pa-frozen Giant dun. sea foam. Isa pa sa mga pambihirang fenomena na maaari mong masaksihan Uy! ay ang tinatawag na giant Parang sea foam. ulap. Karaniwan itong nangyayari kapag malakas ang hangin at nagkakaroon ng turbulence sa tubig. Upang mabuo ang sea foam, kinakailangan ng hangin, tubig at isang sangkap na Grabe. tinatawag na surfactant. Isang Surfactant. uri ng sticky molecule na kumakapit sa Ang ganda niya mga idol maglaro tapos ay syempre hindi naman siguro yan delikado kasi may marami namang na nagtatampisaw diyan. Pero yung ilalim yan mga idol ay tubig yan at yung ibabaw bula. ibabaw ng tubig. Ang surfactant ingredient na ito ay maaaring magmula sa mga man-made sources, kabilang na ang fertilizer, Fertilizer detergent, wash. paper factories, at mga sewages. Maaari ding mabuo ang mga sea foam sa pamamagitan ng mga Sea seaweeds foam. at protein and fats na nagmumula sa mga algae katulad ng algal Algal bloom. Karamihan sa mga sea foam Ang ganda. ay hindi nakakapinsala sa mga tao at isa rin itong indikasyon ng isang productive ocean ecosystem, kaya maraming tao ang pinipiling maglaro sa ibabaw ng mga Okay. ito. Gayunpaman, kapag ang Ibig sabihin wala talaga siyang wala siyang epekto sa katawan na maaring kapagbigay ng sakit. Kasi safe siya. malaking bilang ng mga algal bloom ay nabulok malapit sa baybayin, maaari itong lumikha ng aerosol na maaaring makairita sa mga mata Pwede rin siguro ito makapagbigay ng sakit sa may mga mahina at sa magdulot mga ng panganib sa kalusugan Okay. para sa mga may hika at iba pang kondisyon sa Okay. paghinga. sa may mga hika, sa may kondisyon sa paghinga, pwede siya makapektan. Astig ito, to? Number 4, frost yellow na flowers. naman to. Ito naman ang tinatawag na frost flowers na karaniwang nakikita sa ibabaw ng Wow, ang nagyayelong ganda. katubigan. Isang natural Nakakamangha talaga mga idol ang gawa ng kalikasan. Tignan nyo naman ito. Kung titignan din sa malayo ay parang bulaklak. Pero yellow siya. Stick. phenomenon na nagaganap sa sobrang lamig ng temperatura na umaabot ng mas mababa sa freezing point. Mayroon itong spiky structure Wow! at pinaninirahan ng mga microorganism. Ang mga frost flower ay maninipis at marurupok at maaaring Ito yun ba yung Ito ba ito ba yung power ni sino ba yan sa yung pelikulang Frozen, yun, yung power niya na parang nagyayelo-yelo tapos may mga parang bulaklak. tunaw agad kapag uminit ng kaunti ang temperatura.
May mga frost flowers Meron o din sa ice lupa. flower din sa ibabaw ng lupa at karaniwan itong tumutubo sa katawan ng mga halaman. Pagsapit ng gabi at dahil sa sobrang lamig ng temperatura ay umuusbong dito ang maninipis na layer ng yelo na parang isang bulaklak at pagsapit naman ng araw ay unti-unti rin itong natutunaw. Ay, okay. Ang ibig sabihin, pagsapit ng gabi, nabubuo siya para siyang halaman na bulaklak. Pero pagsapit ng umaga ay natutunaw siya. Sa gabi, babalik sa umaga, natutunaw. Astig ano mga idol. Parang ano lang, parang aswa. Number 3, Moraki Boulders. Sa unang tingin ay aakalain mong inilagay lamang sa dalampasigan Oo nga, no? ang mga higanteng bato na ito. Pero ito ay gawa ng kalikasan at halimbawa ng natural phenomenon. Maraming teorya ang naglabasan sa kung paano nabuo at napunta ang mga higanteng bato na ito Nakakamangha. sa dalampasigan. Pero ayon sa mga siyentipiko, ang Moraki Boulders ay nabuo dahil sa Malay natin, ito pala yung ano, itong batong bilog na ito, eh, baka ito yung ginamit natin ni Gulayat. Itong bala ng ano, bala ng terador niya. Joke lang. pagtigas ng Paleocene mudstone na nakabaon sa mudstone cliffs. Gawa rin ito ng Sa paglipas kalikasan, ng mga panahon, idol. unti-unting winasak ng mga alon ng dagat ang mas malambot na bato upang ipakita ang spherical formation Grabe sa yung paggawa, ilalim. no? Ang Moraki Boulders ay matatagpuan sa New Zealand at karaniwang pinupuntahan ng mga turista upang masaksihan ang nakakamanghang gawa ng kalikasan. Number 2, Wow. underwater giant waves. Mabalik tayo sa Meron palang ano, alon sa ilalim ng dagat. Ano ba yun mga idol? May alon ba sa ilalim ng dagat? ilalim ng tubig. Ito naman ang tinatawag na underwater giant waves. Underwater. Sa ibabaw ng karagatan ay maaari tayong makakita ng mga naglalakihang Meron alon. nga. Pero kahit pala sa ilalim ng tubig Oh. ay maaari tayong makakita nito. Ang Meron isang pala nun? pangkat ng mga mananaliksik mula sa Massachusetts University ay nag-obserba sa mga karagatan at nakapagtala sila ng internal Meron pala waves nun. na umaabot ng 170 meters. Ang taas. Ang mga internal waves na ito ay maaaring makita sa iba't ibang karagatan sa mundo at ito ay Okay. may mahalagang papel. Sabi dito ni I1 TV, pwede daw ito makita sa iba't ibang parte ng karagatan. Ibig sabihin, pwede rin dito sa atin, sa Pinas o kaya sa Luzon, Visayas, Mindanao, pwede rin ito mangyari ng underwater wave. Ito ay ang paghaluin Wave. ang tubig sa karagatan at ang temperatura nito. Number 1, Ano to, number one? Spotted Lake. Ang Spotted Lake ay matatagpuan sa Okanagan Valley sa Canada at isa ito sa mga kahangahangang tanawin sa mundo. Sa katunayan, isa ito sa mga the most magical place in Canada. Sa ibang panahon at pagkakataon, ang Spotted Lake ay katulad lang din ng ibang mga Oh. lawa na ating nakikita, pero pagsapit Grabe yung mga ganito na ano, ng na tag-araw bagay. ay nag-iiba ang itsura nito at lumalabas ang mga bilog na hugis na parang balat ng leopard. Pero ano nga ba ang nasa likod ng mga bilog na Pero mga idol, kung titignan talaga natin, itong ano na to, mga bilog-bilog sa lawa, para siyang ano, para yung sa park, yung sahig, yung tiles na batik-batik na may, o kaya may mga parang bato-bato na design. Diba nakita nyo yun, mga idol, may tiles na ganun. Ito siya, kamukha siya. Pero hindi to tiles. hugis sa ibabaw ng lawa na ito. Ang Spotted Lake ay isang maliit na lawa Okay. na mayaman sa iba't ibang mineral, kabilang ang calcium, sodium sulfate at magnesium sulfate. Sa panahon ng tag-araw, ang karamihan sa tubig sa lawa Okay. ay nag-evaporate na siyang nag-iiwan ng mga mineral concentration na nagre-resulta ng mga bilog na hugis na nakikita sa lawa. Nag-iiba-iba talaga din ang ang laki at kalikasan. kulay ng mga spot. Depende sa komposisyon ng mineral na matatagpuan sa tubig. Okay, ayos. I1 TV. Bago yung mga idol, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at palike na lang ang ating video. At marami pa tayong video dyan ng mga magagandang video, mga reaction video natin. At maraming salamat po sa inyong panunood.